Paano kung ibinigay mo ang lahat? Pagmamahal, tiwala, bahay, pera at pagkalinga sa isang tao. Ngunit sa huli ay malalaman mong siya pala ang sumira sa pamilyang buong buhay mong binuo. Ito ang masakit na sinapit ni Beth. Ako si Skylar at pakinggan natin ang kanyang kwento. Madaling araw pa lang ay gising na si Beth, katulad ng ginagawa niya sa nakalipas na halos 20 taon. Tahimik pa ang buong bahay, ngunit sa kusina, abala na siya. Nagluluto ng tinapay, naghahalo ng cake batter, at naghahanda ng mga order para sa kanyang bake shop. Minsan, napapangiti siya habang pinagmamasdan ang mga bagong lutong tinapay. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa mga alaala. Dahil ang bawat tinapay na naluto niya noon ay may kasamang pangarap. Pangarap para sa kanyang anak. "Ma, ang bango!" Napalingon siya. Naroon si Jasper, kagagaling lang sa kanyang kwarto. Magulo pa ang buhok at gaya ng dati, diretsong kumuha ng cupcake. "Aba?" agad na sabi ni Beth. "Customer ang kakain yan." Natawa si Jasper. "Isa lang naman. Hindi bali nang mawalan ako ng customer. Huwag lang mawalan ng anak." "Ayan na naman tayo." Ang alin?" "Ang drama." Napatawa si Beth. Ngunit habang nakatingin siya sa anak, hindi niya mapigilang mapuno ng pagmamahal ang kanyang puso. Si Jasper ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Noong mamatay ang asawa niyang si Ronald, 11 taong gulang pa lamang si Jasper. Naalala pa niya ang gabing yon. Ang ulan, ang ospital, at ang malamig na kamay ng kanyang asawa. "Mama," napatingin siya noon kay Jasper. Takot na takot ito. "Wala na po ba si Papa?" Parang piniga ang puso ni Beth. Ngunit ngumiti pa rin siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak. "Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan, Jasper." At tinupad niya ang pangakong yon sa loob ng maraming taon. Hindi naging madali ang buhay nila noon. May mga panahon na isang ulam lang ang pinaghahatian nila. May mga gabing umiiyak si Beth sa banyo para hindi makita ni Jasper. Ngunit hindi siya sumuko. Kaya nang dumating ang araw na makapasa si Jasper bilang doktor, parang nanalo na rin siya sa buhay. "Mama!" Masayang tumakbo noon si Jasper papasok sa bahay. May hawak itong papel. "Oh, bakit anak?" Napaluha ito. "Doktor na ako." Hindi na napigilan ni Beth ang sarili. Niyakap niya ang anak. Pareho silang umiyak. Pareho silang nanginginig. Pareho silang masaya. "Diyos ko, salamat." Hindi lang pangarap ni Jasper ang natupad. Pangarap din yon ng isang ina na halos buong buhay na naghirap para sa anak. Lumipas ang mga taon, lumaki ang bake shop. Nagkaroon ng coffee shop, nakabili ng mga ari-arian. Naging komportable ang buhay nila. Ngunit may isang kulang. Wala pa ring girlfriend si Jasper. Isang gabi, habang naghahapunin sila, muli na namang binuksan ni Beth ang paborito niyang paksa. 30 years old ka na." Napabuntong hininga si Jasper. "Ma, wag mo akong mama-mama dyan." Napatawa ang binata. "Ano na naman? Kailan mo ko bibigyan ng apo?" Natawa si Jasper. "Ma naman, hindi ako bumabata at hindi rin naman ako nagmamadali." Napairap si Beth. "Ayan ang problema." "Anong problema?" "Hindi ka nagmamadali." Pareho silang natawa. Ngunit sa loob-loob ni Beth, totoo ang kanyang pag-aalala. Paano kung mawala siya? Sino ang maiiwan kay Jasper? Sino ang magmamahal dito? Sino ang magiging pamilya nito? Isang umaga, habang nagkakape sila, napansin ni Beth ang kakaibang ngiti sa mukha ng anak. Ngiting hindi niya madalas makita. Ngiting parang may tinatagong lihim. "Oh, ano yan?" Napatingin si Jasper. "Ang alin po? Huwag mo akong lokohin." Napangiti lalo ang binata. Napahawak agad si Beth sa dibdib. "Huwag mong sabihing..." Natawa si Jasper. "Ma," biglang nanlaki ang mga mata ni Beth. "May babae ka?" Nabulunan si Jasper sa iniinom na kape. "Ma naman." Tumayo agad si Beth. "Diyos ko,
Natawa siya, umiyak, tumawa ulit, at hindi malaman ang gagawin. Talaga? Tumango si Jasper. Meron na po ma. Napaluha si Beth. 30 taon kong hinintay ito. Natawa si Jasper. Grabe naman. Anong pangalan? Farah. Maganda ba? Aba, syempre importante yon. Tumawa si Jasper. Ngunit habang ikinukwento niya si Farah, napansin ni Beth ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. At doon niya nalaman, tunay na umiibig ang kanyang anak. Ilang buwan ang lumipas at dumating din ang araw na ipinakilala na ni Jasper si Farah. Halos fiesta ang inihanda ni Beth. May roast chicken, may pasta, may seafoods, may cake, may dessert. Ma, natatawang sabi ni Jasper. Parang kasal na to ah. Ako ang nanay, ako ang masusunod. Napailing ang binata. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang doorbell at pumasok si Farah. Maganda, mahinhin at may simpleng ngiti. Ngunit nang makita ito ni Beth, parang may kung anong kumirot sa kanyang isip. Parang nakita niya na ang mukha nito noon. At tama nga siya. Ito ang babaeng minsang nakita niya sa bake shop kasama ang matandang babaeng nagreklamo tungkol sa cake. Ngunit agad niya yung isinantabi. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, masaya si Jasper. Magandang gabi po. Napakabait ng boses ni Farah. Napangiti si Beth. Halika, kumain na tayo. At habang tumatagal ang gabi, unti-unting ring lumalambot ang puso niya para sa dalaga. Habang nag-uusap sila sa hapag, unti-unting nagkwento si Farah tungkol sa kanyang buhay. Maaga pong namatay ang tunay kong ina. Tahimik na nakinig si Beth. At hindi po naging madali ang buhay ko. Napayuko si Farah. Hindi ito masyadong nagdetalye. Ngunit sapat na yon para maunawaan ni Beth. Isang batang lumaking kulang sa pagmamahal at bilang isang ina, hindi niya kayang tiisin yon. Kahit kailan, huwag mong isipin na mag-isa ka. Napatingin si Farah. Po, kung mahal ka ni Jasper, mahal ka na rin namin. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Farah. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pagbisita ni Farah sa bahay ni Beth. Sa umpisa ay mahiyain pa ito. Laging maingat sa pananalita. Palaging may pagalang. At tila takot na makagawa ng pagkakamali. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na itong napapalagay sa bahay. At habang mas nakikilala ni Beth ang dalaga, lalo niya itong nagugustuhan. Pakiramdam niya, sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng anak na babae. Isang umaga, nadatnan ni Farah si Beth na nagde-decorate ng cake sa kusina. Lumapit ito. Tita Beth, tulungan ko po kayo. Napangiti si Beth. Hindi ka pa ba nagsasawa sa amoy ng cake? Umiling si Farah. Hindi po. Halika nga rito. Lumapit ang dalaga. Inabot ni Beth ang piping bag. Subukan mo. Nagulat ang dalaga. Ako? Ako po? Oo. Baka masira ko po. Hindi baling masira ang cake. Pwede namang ulitin. Napatawa si Farah. At sa unang pagkakataon, nakita ni Beth ang masayang bersyon ng dalaga. Hindi yung laging nag-iingat. Hindi yung tila takot magkamali. Kundi isang simpleng babae na gustong maramdaman na bahagi siya ng isang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla niyang naisip ang isang bagay. Kung magkakaanak si Jasper at si Farah, siguradong magiging masaya ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang araw, isinama ni Beth si Farah sa mall. Kasama rin nila sina Martha at Elise. Nako! Natatawang sabi ni Martha. Mas spoiled pa yata itong si Farah kaysa kay Jasper. Napatawa si Beth. Hayaan mo na. Nakangiting umiling si Elise. Huwag kang magreklamo kapag naubos ang pera mo. Hindi mauubos. Tumawa silang lahat habang nag-iikot sila sa isang mamahaling butik. Napansin ni Beth na matagal nang nakatingin si Farah sa isang designer bag. Ngunit maya-maya'y binalik nito yon. Oh, bakit? Tanong ni Beth. Napailing si Farah. Mahal po kasi. Kinuha ni Beth ang bag at sinilip ang presyo. Mahal nga, ngunit hindi naman imposible para sa kanya. Maganda. Napatingin si Farah. Po,
Kunin na natin. Nanlaki agad ang mga mata ng dalaga. Hindi na po. Sabi ko, kunin natin. Tita, natawa si Beth. Ano ba? Hindi naman araw-araw. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Farah. Tita Beth, bigla itong yumakap. Salamat po. Napangiti si Beth. At sa sandaling yon, mas lalo siyang napamahal sa dalaga. Habang papunta sila sa parking lot, may napansin si Beth. Pagpasok nila sa sasakyan ni Jasper na kasalukuyang ginagamit ni Farah, nakita niya ang isang lata ng beer sa sahig. Napakunot ang noo niya. Farah! Napalingon agad ang dalaga. Po? Sa'yo ba ito? Biglang nagbago ang mukha nito. Parang kinabahan. Hindi po. Kaninong beer? Mabilis itong sumagot. Kay Jasper po siguro? Natahimik si Beth. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang nagsisinungaling ang dalaga. Kilala niyang anak niya. Hindi ito umiinom ng beer. Nasusuka agad si Jasper kapag beer ang iniinom. Ngunit ayaw niyang gumawa agad ng konklusyon. Baka kay Farah ngayon at nahihiya lang itong aminin. Kaya ngumiti na lang siya. Baka nga. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, hindi maalis sa isip niya ang kakaibang reaksyon ni Farah. Nang gabing yon, nagkita silang muli ni Martha at Elise sa coffee shop. Hindi ko alam, sabi ni Elise habang humihigop ng kape. Ano naman ang hindi mo alam? Tanong ni Beth. May kakaiba kay Farah? Napakunot agad ang noo niya. Kakaiba? Paano? Nagkibit balikat si Elise. Ewan, hindi ko maipaliwanag. Tumango naman si Martha. May napansin din ako. Napairap si Beth. Ayan na naman kayo. Hindi kami nang huhusga, pero parang may tinatago. Natawa si Beth. Baka protective lang kayo kay Jasper. Syempre naman. Tumawa si Martha. Para na rin namin siyang anak. Ngumiti si Beth. Totoo naman. Mula nang mamatay ang asawa niya, sina Martha at Elise ang tumulong sa kanya. Kaya mahal na mahal rin ng mga ito si Jasper. Subalit para kay Beth, wala siyang nakikitang dahilan para pagdudahan si Farah. Hindi pa. Lumipas ang mga buwan at lalong naging seryoso ang relasyon ni Farah at Jasper. Halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Isang gabi, lumapit si Jasper sa kanyang ina. Ma, napatingin siya. Bakit? Ano yon? May hawak na maliit na kahon ng anak. At agad na nanlaki ang mga mata ni Beth. Huwag mong sabihing, napangiti si Jasper. Opo, bigla siyang napahawak sa dibdib. Diyos ko, napatawa ang binata. Manaman, magpo-propose ka na. Tumango ito. At sa hindi niya inaasahan, napaluha si Beth. Ma, ngumiti siya habang pinupunasan ng luha. Masaya lang ako, anak. Bakit parang malungkot po kayo? Paanong hindi malulungkot? Natawa siya. Bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Agad siyang niyakap ni Jasper. Ma, kahit mag-asawa ako, hindi kita iiwan. Mas lalo siyang napaiyak. At hindi niya alam kung bakit. Parang may kung anong bumibigat sa dibdib niya. Parang may kung anong nagbababala. Ngunit muli, pinili niyang huwag pansinin. Matapos tanggapin ni Farah ang proposal, nagsimula ang paghahanda para sa kasal. At dahil busy si Jasper sa ospital, si Beth ang madalas nakasama ni Farah. Pumipili sila ng venue, gown, flowers, theme, cake, at halos lahat ng gusto ni Farah ay pinagbibigyan ni Beth. Mama Beth, napangiti si Beth nang marinig ang bagong tawag nito. Bakit? Pwede po bang ito na lang ang gown? Nang makita niya ang presyo, halos mabulunan siya. Napakamahal. Ngunit nang makita niyang pananabik sa mukha ng dalaga, natunaw muli ang puso niya. Minsan ka lang ikakasal, napangiti si Farah. At muli siyang niyakap. Hindi alam ni Beth na habang lalong lumalalim ang tiwala niya, lalong lumalapit ang araw na dudurog sa kanyang puso. May mga pagkakataong hindi alam ni Beth na may mga nangyayari na pala sa kanyang likuran. Mga pagkakataong wala si Jasper. Mga oras na nasa ospital ito
at may mga oras na mag-isa si Farah. Ngunit hindi pala talaga mag-isa. Sa isang parking lot sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Farah sa loob ng sasakyan at may lalaking sumakay sa tabi niya. Matangkad, moreno at pamilyar ang ngiti. "Hinahanap ka na naman ng doktor mo?" Natatawang tanong ng lalaki. Napangiti rin si Farah. "Seloso ka?" "Hindi ah." Kinuha nito ang kamay ng dalaga. "Pero hindi ko gusto kapag kasama mo siya." Napatawa si Farah. "Anong gusto mo? Tigilan ko?" Biglang naging seryoso ang lalaki. "Hindi pa." "Hector, hindi pa tayo tapos." Tahimik silang nagkatinginan. At sa mga mata nila, makikita ang isang lihim na hindi alam ni na Beth at Jasper. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalo namang sumasaya si Beth. Pakiramdam niya ay kompleto na ang kanyang buhay. May matagumpay siyang anak, may negosyo, may mga tapat na kaibigan. At ngayon, magkakaroon na rin siya ng anak na babae. Parang nananaginip si Beth. Parang kailan lang ay hawak-hawak pa niya ang kamay ng batang si Jasper habang hinahatid ito sa unang araw ng klase. Ngayon, ikakasal na ito. Bubuo na ng sarili nitong pamilya. At kahit masaya siya, hindi niya maikakailang may kaunting lungkot sa kanyang puso. Natural lamang siguro yon para sa isang ina. Kinagabihan bago ang kasal, tahimik na nakaupo si Beth sa veranda. Pinagmamasdan niya ang mga ilaw sa hardin habang iniisip ang napakaraming alaala nila ng anak. "Ma!" Napalingon siya. Naroon si Jasper. May hawak na 2 tasa ng mainit na chocolate. Napangiti si Beth. "Ano yan? Inumin natin." Umupo ang binata sa tabi niya. Tahimik silang nagmasid sa mga bituin. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Beth. "Natatakot ako." Napatingin agad si Jasper. "Bakit naman?" Huminga siya ng malalim. "Hindi ko alam." "Tungkol po saan?" "Parang hindi ko maipaliwanag." "Kasal lang to, ma." Nakangiting sabi ni Jasper. "Alam ko naman." "Tapos ng drama." Natawa si Beth. Ngunit sa loob niya, may kung anong bumubulong na parang may mali. Parang may paparating na bagyo at hindi niya alam kung bakit. Kinabukasan, napakaganda ng panahon. Maliwanag ang araw, malamig ang hangin, at tila nakikiisa ang kalangitan sa pagdiriwang. Maagang nagising si Beth. Mas maaga pa sa nakagawian niya. Halos hindi siya nakatulog sa sobrang excitement. Habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin, hindi niya napigilang mapaluha. "Ano ba naman tong mga mata ko?" Tumawa siya mag-isa. Ngunit muli ring tumulo ang kanyang mga luha dahil alam niyang espesyal ang araw na yon. Araw yon ng kanyang anak. Punong-puno ng tao ang simbahan. Naroon sina Martha at Elise. Naroon ang mga kaibigan ni Jasper. Naroon ang mga katrabaho nito sa ospital. At naroon din ang ilang matagal ng customer ng bake shop ni Beth. Mahal ng maraming tao si Jasper. Hindi lamang dahil doktor ito, kundi dahil mabuti itong tao. Habang naghihintay ang lahat, nakatayo si Jasper sa harap. Gwapo, malinis, at kitang-kita ang saya sa mga mata nito. Lumapit si Beth at inayos ang kuwelyo ng anak. "Ma!" Napangiti siya. "Huwag kang gagalaw." Natawa si Jasper. Parang bata pa rin. Pagkatapos ay marahang hinawakan ni Beth ang mukha nito. "Ang gwapo mo." "Mana sa'yo." Napatawa siya. "Sinungaling." Sandaling natahimik si Jasper. Pagkatapos ay niyakap siya. "Mahal kita, mama." Biglang nanikip ang dibdib ni Beth. "Mahal din kita, anak." Hindi niya alam kung bakit, pero parang ayaw niyang bumitaw. Parang gusto niyang pigilan ng oras. Parang gusto niyang manatili ang anak niya sa harapan niya magpakailanman. At pagkatapos ay bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Lumingon ang lahat at lumitaw si Farah. Napakaganda nito, parang prinsesa. Nakasuot ng puting gown at nakangiti habang naglalakad papunta kay Jasper. Napangiti rin si Beth. Sa wakas, eto na yon. Natupad na ang lahat. Tahimik ang buong simbahan. Tanging tinig lamang ng pari ang maririnig. "Iniibig mo ba si Farah bilang iyong asawa?" Agad sumagot si Jasper. "Opo." Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, buong puso. Napangiti si Beth. Pagkatapos ay napatingin ang pari kay Farah.
Iniibig mo ba si Jasper bilang iyong asawa? At sa unang pagkakataon, may napansin si Beth. Napakaliit lang, 1 segundo, 2, 3, bago sumagot si Farah. Opo. Napakunot ang noon ni Beth. Parang may kakaiba. Parang may pag-aalinlangan. Ngunit mabilis ding nawala ang pakiramdam na yon. At nagsimula ang palakpakan. Mag-asawa na sina Jasper at Farah. Pagkatapos ng kasal, nagtungo ang lahat sa isang bagong hotel para sa reception. Napakaganda ng lugar. Mamahalin, moderno at puno ng ilaw. Aba, Beth! Natatawang sabi ni Martha. Hindi ka nagtipid. Minsan lang ikakasal ang anak ko. Tumawa silang lahat. Samantala, dinala muna sina Jasper at Farah sa kanilang suite upang magpalit ng kasuotan bago ang grand entrance. Habang pinagmamasdan silang papasok sa elevator, biglang bumigat ang pakiramdam ni Beth. Parang may humawak sa kanyang dibdib. Martha, napalingon ang kaibigan. O bakit? May kakaiba akong nararamdaman. Napakunot ang noon ni Elise. Ano naman yun? At bago pa man makasagot si Beth, biglang umindayog ang chandelier. Nayanig ang mga mesa. Nalaglag ang ilang baso at kasunod nun, isang malakas na pagyanig. Nagkagulo ang buong reception hall. Nagsigawan ang mga tao. May mga umiiyak. May mga natutumba. May mga nagtutulakan palabas. Ngunit si Beth, isang pangalan lang ang nasa isip. Jasper! Sinubukan niyang tumakbo papunta sa elevator. Ngunit agad siyang hinila ni na Martha at Elise. Beth! Bitawan niyo ako! Lumabas muna tayo! Pero nandun ang anak ko! Patuloy siyang nagpumiglas. Ngunit mas malakas ang mga kaibigan niya. Halos kalad ka rin siya palabas. At habang lumalabas sila ng gusali, lumalakas pa ang pagyanig. Parang guguho na ang buong gusali. Pagdating sa labas, agad na hinanap ni Beth ang anak niya. Ngunit wala si Jasper. Paulit-ulit siyang lumilingon. Umaasang makita ito. Hanggang sa may nakita siyang pamilyar na mukha. Si Farah, mag-isa, umiiyak at walang Jasper sa tabi. Agad siyang tumakbo. Farah! Napaiyak lalo ang dalaga. Mama, nasaan si Jasper? Biglang nanginig ang labi nito. Si Jasper, nasaan ang anak ko? Humagulgol si Farah. Nasa loob pa po siya? Parang tumigil ang mundo ni Beth. Ano? Nabagsakan po siya ng pader? Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapag-isip. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Hindi pwede. Dumating ang mga rescue team. Dumating ang mga ambulansya. Dumating ang mga pulis. Ngunit para kay Beth, parang mabagal ang lahat. Bawat minuto ay parang 1 taon. Bawat segundo ay parang 1 buhay. Mama Beth! Umiiyak na sabi ni Farah. Ngunit wala siyang marinig. Nakatingin lang siya sa hotel. Umaasang makikita ang anak. Umaasang lalabas ito. Umaasang buhay pa. Hanggang sa may isang rescuer na lumapit. At nakita agad ni Beth ang sagot sa mukha nito. Bago pa man ito magsalita. Bago pa man bumuka ang bibig, alam niya na. Hindi maganda ang sasabihin. Ma'am, nanlabo ang paningin niya. Na-recover na po namin ang anak ninyo. Napahawak siya sa dibdib. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang dudurog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Wala na po siyang buhay, sabi pa ng rescuer. Hindi. Napakalakas ng sigaw ni Beth. Parang buong kaluluwa niya ang sumigaw. Hindi yun sigaw ng galit. Hindi yun sigaw ng takot, kundi sigaw ng isang inang nawala ng dahilan para mabuhay. Anak ko! Ang anak ko! Napaupo siya sa kalsada. Humahagulgol at hindi pa rin makapaniwala. Hindi niya matanggap. Parang gusto niyang magising. Parang gusto niyang sabihin ng lahat na panaginip lamang yun. Ngunit hindi. Totoo yun. Patay na ang kanyang anak. Wala na si Jasper. At sa di kalayuan, umiiyak din si Farah. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang sandali. Kailangang ihatid ni Beth sa huling hantungan ang kaisa-isa niyang anak.
Hindi pa rin siya makapaniwala. Pakiramdam niya'y parang masamang panaginip lamang ang lahat. Parang anumang oras ay bubukas ang pinto at papasok si Jasper. Ngumingiti, may dalang pagkain at sasabihing, "Ma, gutom na ako." Ngunit hindi yun nangyari. Sa halip, isang malamig na kabaong ang nasa harapan niya. Tahimik siyang nakaupo sa tabi nito, nakatingin sa mukha ng anak. Parang natutulog lang, parang anumang oras ay gigising. "Anak, anak ko." Mahina niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig, wala ng buhay. Doon muling bumuhos ang kanyang mga luha. "Bakit ka umalis agad? Ang dami pa nating plano." Sa kabilang bahagi ng chapel, naroon sina Martha at Elise. Pareho ring umiiyak ang mga ito. Hindi nila akalain na ganito matatapos ang kwento ni Jasper. Doktor, mabait, matulungin at may magandang kinabukasan. Ngunit nawala sa loob lamang ng isang araw. Sa buong burol, palaging nasa tabi ng kabaong si Farah. Tahimik, nakayuko, madalas umiiyak at tuwing nakikita yun ni Beth, lalo siyang naaawa rito. Isang gabi, halos wala ng tao sa chapel. Lumapit siya kay Farah. "Anak," napatingin ang dalaga. Namumugto ang mga mata. "Mama," agad niya itong niyakap. Pareho silang umiyak. "Wala na si Jasper." "Alam ko po." "Paano na tayo?" Mas lalo nang napahagulgol si Farah. Hindi alam ni Beth na ang bawat luhang nakikita niya, hindi lahat ay totoo. Hindi niya alam na sa likod ng pag-iyak na yon, may lihim na pilit itinatago ang dalaga. Ngunit sa panahong yon, wala siyang nakikitang dahilan para pagdudahan ito. Pagkatapos ng libing, lalo pang naging mahirap ang buhay para kay Beth. Pakiramdam niya'y nawala ng kulay ang mundo. Tahimik ang bahay, tahimik ang hapag, tahimik ang sala. At ang pinakamasakit sa lahat, tahimik ang kwarto ni Jasper. Minsan ay pumapasok siya roon ng mag-isa. Hinahawakan ang mga gamit ng anak. Tinitingnan ang mga litrato nito at kung minsan, umiiyak hanggang madaling araw. Isang gabi, nadatnan siya ni Farah sa loob ng kwarto. "Mama," napatingin siya. May dalang pagkain ng dalaga. "Kumain naman po kayo," umiling si Beth. "Wala akong gana." "Kanina pa po kayo hindi kumakain." "Iha, hayaan mo muna ako." Tahimik na umupo si Farah sa tabi niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, may sumubo kay Beth ng pagkain. Parang bumalik siya sa panahon na si Jasper pa ang nag-aalaga sa kanya kapag mayroon siyang sakit. Dahil doon, lalo niyang minahal si Farah. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unting bumalik si Beth sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo. Hindi dahil magaling na siya, kundi dahil alam niya na yon ang gugustuhin ni Jasper. Isang gabi, kumatok si Farah sa kanyang kwarto. "Ma? Ano yon?" May kakaibang kaba sa mukha ng dalaga. "Mama, may pabor po sana ako." Ngumiti si Beth. "Ano yon?" "May pinsan po kasi ako." Napakunot ang noo niya. "Pinsan?" "Opo. Saan naman galing?" "Sa probinsya po." Tahimik si Beth at nagpatuloy si Farah. "Wala po kasi siyang trabaho." "Ano ang pangalan?" Hector po." Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay nagtanong, "At ano ang gusto mo?" Nahihiyang ngumiti si Farah. "Pwede po bang dito muna siya tumira?" Tahimik si Beth. Hindi naman siya madamot. Marami rin silang bakanteng kwarto. Bukod pa roon, pamilya raw ito ni Farah. Sige." Biglang lumiwanag ang mukha ng dalaga. "Talaga po?" Tumango siya. "Oo." Napayakap agad si Farah. "Salamat po, Mama." Hindi alam ni Beth na sa simpleng pagpayag na yon, binubuksan niyang pintuan ng bahay para sa isa pang taong sisira sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, dumating si Hector. Matangkad, moreno, mukhang nasa early 30s at magalang magsalita. "Magandang araw po." Ngumiti si Beth. "Magandang araw rin." Napansin niyang maayos naman ang lalaki. Palangiti, masipag tumulong at tila magalang. Kaya hindi nagtagal ay naging komportable rin siya rito. Minsan ay tinutulungan siya nito sa bahay.
Minsan naman, ito ang naghahatid kay Farah sa kung saan-saan. Mukha namang walang problema. Ngunit may isang bagay na hindi alam si Beth. At yun ang dahilan kung bakit naroon sa Hector. Habang lumilipas ang panahon, may ilang bagay na napapansin si Beth. Nung una ay hindi niya masyadong halata. Ngunit paulit-ulit yung nangyayari. Isang gabi, nagising siya dahil nauuhaw. Pagbaba niya sa kusina, may narinig siyang tawanan sa likod ng bahay. Huminto siya. Parang pamilyar ang mga boses. Ngunit nang sumilip siya, wala ng tao. Kinabukasan, nakita niyang magkasabay sina Farah at Hector sa almusal. Parehong parang kulang sa tulog. Parehong parang bagong gising. "Ayos lang ba kayo?" tanong niya. Ngumiti agad si Farah. "Opo ma, okay lang po kami." Tumango rin sa Hector. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may mali. Habang lumilipas ang mga buwan, tila mas lumalakas ang loob ni Farah. Mas madalas itong mamili. Mas madalas bumili ng mamahaling gamit. Mas madalas mag-shopping. "Mama?" Napatingin si Beth. May hawak na magazine si Farah. "Ano yon? Ang ganda po ng bag na to?" Tiningnan niya ang presyo. Halos mapasinghap siya. Napakamahal. Ngunit agad namang yumuko si Farah. "Sige po, wag na lang." At katulad ng maraming beses nang nangyari, lumambot na naman ang puso ni Beth. "Sige na." Biglang napangiti ang dalaga. "Talaga po?" Tumango siya. Hindi niya namalayan na habang tumatagal, unti-unti nang nasasanay si Farah na makuha ang lahat ng gusto nito. Isang hapon, bumisita sina Martha at Elise. Habang nagkakape sila sa veranda, nakita nila si Hector na papalabas ng bahay. Napatingin si Elise at hindi naalis ang tingin nito sa lalaki hanggang sa makaalis ito. "Beth?" Napalingon siya. "Bakit?" Parang may iniisip si Elise. "Sigurado ka bang pinsan niya yon?" "Oo naman." Nakakunot ang noo na sabi ni Beth. Ngunit hindi kumbinsido ang kanyang mga kaibigan. "Parang nakita ko na siya dati." "Saan?" Umiling ito. "Hindi ko na maalala." Ngunit sa unang pagkakataon, maging si Beth ay nakaramdam ng kaunting kaba. Makalipas ang ilang araw, halos takbuhin ni Martha ang coffee shop ni Bethany. Mukhang balisa, mukhang may masamang balita. "Martha, hinahanap kita." Napakunot agad ang noo niya. "At bakit?" Huminga ng malalim ang kaibigan. Pagkatapos ay nagsalita. "Tungkol kay Farah." Biglang bumigat ang dibdib ni Beth. "Anong meron?" Nanlaki ang mga mata ni Martha. "Nabenta na ang isa sa mga kondo ni Jasper." Parang tumigil ang oras. "Ano? Nabenta na?" Hindi siya makapaniwala. Imposible. Hindi niya alam yon. Hindi niya pinayagan yon. At higit sa lahat, pag-aari yon ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Beth. "Nabenta?" Mahina ngunit nanginginig ang boses niya. Tumango si Martha. "Oo, hindi maaari." "Pero totoo." Napaupo si Beth. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman. Galit, gulat, o pagtataka. Dahil wala siyang alam tungkol doon. At higit sa lahat, hindi niya inaasahan na gagawin yon ni Farah. Nang gabing yon, agad niyang kinausap ang manugang. Tahimik ang sala. Nakaupo si Farah habang umiinom ng tsaa. Nang makita ni Beth, ngumiti pa ito. Ngunit agad ding nagbago ang mukha nito nang makita ang seryosong ekspresyon ng matanda. "Farah!" Biglang kinabahan ang dalaga. "Ano po yun, ma? May itatanong ako." "Sige po." Diretsyong tumingin si Beth sa mga mata nito. "Totoo bang ibinenta mo ang kondo ni Jasper?" Parang natulala si Farah. Saglit itong hindi nakasagot. At sa ilang segundong katahimikan na yon, alam na agad ni Beth. "Totoo?" Napayuko si Farah. Opo." Parang may humampas sa dibdib ni Beth. "At bakit?" Humugot ng malalim na hininga ang dalaga. "Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Napaluha si Farah. "Mama, may sakit po kasi ang tiyahin ko." Nanahimik si Beth.
Ooperahan po siya at wala na pong ibang tutulong sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Farah. Mama, sorry. Sorry po. Parang may dalawang boses na naglalaban sa loob ni Beth. Ang unang beses ay nagsasabing nagsisinungaling si Farah. Ang ikalawang beses naman ay nagsasabing baka totoo. At dahil likas siyang mabait, pinili niyang paniwalaan ang ikalawang boses. Sana sinabi mo sa akin. Natakot po ako. At bakit naman? Baka isipin yung pera lang ang habol ko. Tahimik si Beth. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Huwag mo nang uulitin. Biglang napatingin si Farah. Ibig sabihin, tapos na. Napaluha lalo ang dalaga at muli siyang niyakap. Hanggang dumating ang mga gabi, nagsimula ang mga panaginip. Nung una ay hindi niya yun pansin. Akala niya'y epekto lamang ng matinding kalungkutan. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging malinaw ang mga ito. Isang gabi, nakita niyang muli si Jasper. Nakatayo ito sa gitna ng puting liwanag. Nakatingin lamang sa kanya. Anak! Tumakbo si Beth. Ngunit parang hindi siya makalapit. Mama! Biglang nanikip ang dibdib niya. Anak! Miss na kita. Ngumiti si Jasper. Ngunit malungkot ang mga mata nito. Mama! Ano yon? Saglit itong tumingin sa likuran niya. Parang may itinuturo. Parang may gustong ipakita. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang paulit-ulit na babalik sa kanyang isip. Mag-ingat ka. Nagising si Beth. Pawis na pawis at mabilis ang tibok ng puso. Mag-ingat. Napaupo siya sa kama. Hindi niya maintindihan. Ngunit sa unang pagkakataon, nagsimula siyang makaramdam ng takot. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo niyang napapansin sina Farah at Hector. Masyado silang magkasama, masyadong komportable, masyadong malapit. Ngunit sa tuwing sisilip ang pagdududa sa kanyang isip, agad niya yung itinataboy. Magpinsan sila. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hanggang isang hapon, may nakita siya. Nasa hardin siya noon, tahimik na nagdidilig ng mga halaman. Nang marinig niya ang tawanan mula sa garahe. Paglingon niya, nakita niyang magkatabi sina Farah at Hector. Nagtatawanan at nang makita siya ng dalawa, agad na tumigil. Biglang naging seryoso ang mukha ng mga ito. At doon muling kumirot ang kutob ni Beth. Kinabukasan, dumalaw muli sina Martha at Elise. Habang nagkakape sila sa veranda, muling napatingin si Elise kay Hector. Tahimik at parang may inaalala. Hanggang sa bigla itong napatayo. Diyos ko! Nagulat silang lahat. O ano yun? Nanlaki ang mga mata ni Elise. Naalala ko na kung saan ko siya nakita. Tahimik itong nakatitig sa garahe. Pagkatapos ay nagsalita. Sa hotel. Nanlamig ang katawan ni Beth. Anong hotel? Sa hotel nung araw ng kasal. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sigurado ka? Tumango si Elise. Oo, sigurado ako, nakita ko siya ron. Tahimik ang buong veranda. At sa unang pagkakataon, nagsimulang mabuo ang isang napakadilim na hinala sa isip ni Beth. Akala niya'y tapos na ang problema, ngunit nagkamali siya. Makalipas lamang ang ilang linggo, may isa na namang balitang dumating. Nabenta ulit ang isa pang kondo ni Jasper. Hindi na niya napigilan ang galit. Mabilis siyang umuwi. At nadatnan si Farah sa sala. Farah! Nagulat ang dalaga. Mama? Huwag mo kong tawaging mama. Nanlaki ang mga mata nito. Mama, tinanong kita noon. Ma, bakit mo na naman ibinenta? Napaiyak agad si Farah. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumambot ang puso ni Beth. Hindi na katulad noon. May kung anong nagbago. May kung anong bumiyak sa tiwala niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot sa babaeng nasa harapan niya. Nang gabing yun, muli niyang napanaginipan si Jasper. Ngunit ngayon ay mas malinaw, mas malapit at mas seryoso. Mama! Anak? Parang maiiyak na siya. Sabihin mo sa akin. Tahimik na nakatingin si Jasper. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Huwag mo silang pagkatiwalaan. Nanlaki ang mga mata ni Beth. Sino?
Ngunit biglang naglaho ang paligid. At bago tuluyang mawala si Jasper, isang salita lamang ang narinig niya. Katotohanan, bigla siyang nagising. Kinabukasan, nagpa siya si Beth na linisin ang mga lumang gamit ni Jasper. Isa-isa niyang pinunasan ang mga larawan, ang mga libro, ang mga kagamitan nito, hanggang sa makarating siya sa lumang sasakyan ng anak. Napangiti siya. Mahilig kasi si Jasper sa mga gadget, lalo na sa mga dashcam. Mama, mahalagang ebidensya. Natawa pa siya noon. Ngunit ngayon, naalala niya ang mga salitang yon. Habang nililinis niya ang glove compartment, may napansin siya. Isang maliit na memory card. Napakunot ang noon niya. Hindi pa pala ito natatanggal. Kinuha niya yon. Nanginginig ang mga kamay ni Beth habang nakaupo sa harap ng laptop. Tahimik ang buong bahay. Nasa itaas na palapag si Farah. Habang si Hector naman ay wala pa umanong lakad sa labas. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Beth ay malapit na niyang makuha ang mga sagot na matagal niyang hinahanap. Isa-isang lumabas ang mga video file. Ang unang video ay ordinaryo lamang. Nasa sasakyan si Jasper, kumakanta habang nagmamaneho. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa kamera. Mama, kapag nakita mo to, huwag mong sabihin sa mga pasyente ko na sintonado ako Napangiti si Beth, kasabay ng pagpatak ng luha. Ano ba naman anak? Pinanood niya ang iba pang video. May mga araw na masaya si Jasper. May mga araw na pagod. May mga araw na may dalang pagkain para sa kanya. Mga araw na pinag-uusapan nila ang kasal. At sa bawat video, lalo niyang namimiss ang anak. Miss na kita, bulong niya habang hinahaplos ang screen. Ngunit habang patuloy siyang nanonood, may isang file na nakatawag ng kanyang pansin. Wala itong pangalan at mas mahaba kaysa sa iba. Parang aksidenteng na record. Dahan-dahan niya yung binuksan. At doon nagsimula ang bangungot. Sa video, nakaparada lamang ang sasakyan. Walang tao, tahimik, at pagkatapos ay bumukas ang pinto. May sumakay. Hindi si Jasper, hindi rin si Beth, kundi si Farah. Napakunot ang noo niya. Bakit siya mag-isa? Makalipas ang ilang segundo, may isa pang sumakay. At nang makita niya ang mukha nito, parang tumigil ang kanyang paghinga. Si Hector. Parang may malamig na bakal na tumusok sa kanyang dibdib. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi pa rin niya alam kung bakit, pero may kung anong masamang pakiramdam ang sumiklab sa kanyang katawan. Sa video, nakaupo si Hector sa tabi ni Farah. At kapansin-pansin agad ang pagiging komportable ng dalawa. Parang hindi magpinsan, parang hindi magkamag-anak, kundi parang magkasintahan. Tumawa sa Hector. Hanggang kailan tayo magpapanggap? Ngumiti si Farah. Hanggang matapos ang lahat, nanlamig ang katawan ni Beth. Ano ang ibig sabihin yan? Parang hindi na siya makahinga. Patuloy pa rin ang video. Hindi ko na matiis na kasama mo siya. Tumawa si Farah. Siloso ka? Siyempre. Pagkatapos, inawakan ni Hector ang kamay ni Farah at hindi man lang ito umiwas. Sa halip ay ngumiti pa. Parang gumuho ang mundo ni Beth. Hindi. Napahawak siya sa bibig. Ayaw niyang paniwalaan ang nakikita. Ayaw niyang tanggapin, ngunit malinaw ang video. Malinaw ang mga mukha. Malinaw ang lahat. Matagal nang may relasyon sina Farah at Hector. At habang minamahal ni Jasper ang babae, niloloko na pala siya nito. Hindi pa rin natapos ang video. Sa katunayan, doon palang nagsimula ang pinakamasakit na bahagi. Mabait talaga ang doktor. Tumawa si Hector. Sobrang bait. Tumawa rin si Farah. At sobrang dali niyang paniwalain, utu-uto. Parang may kutsilyong tumarak sa puso ni Beth. Dahil hindi lamang si Jasper ang niloloko nila. Pati siya, ang pamilya nila, pati ang pagmamahal na ibinigay niya. Hindi minahal ni Farah si Jasper. Ginamit lang niya ito. May isa pang file, mas bago, mas malapit sa araw ng kasal. At yun ang video na tuluyang sumira sa natitirang bahagi ng kanyang puso. Binuksan niya ito at agad niyang narinig ang boses ni Farah. Natatakot ako. Napatingin sa Hector. Bakit? Paano kung malaman niya? Tungkol saan? Tungkol sa atin. Parang huminto ang oras. Patuloy ang usapan. Hindi niya malalaman. Paano kung mahuli tayo? Hindi agad sumagot sa Hector.
Pagkatapos ay ngumisi. Hindi natin hahayaang mangyari yun. Nanlamig ang dugo ni Beth. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita nito. May kung anong madilim, may kung anong mapanganib. Mabilis niyang binuksan ang susunod na file. At doon, narinig niya ang pag-uusap na hindi niya malilimutan habang buhay. Sa recording, tila nasa parking muli sina Farah at Hector. Mukhang ilang araw matapos ang kasal. Tumawa si Hector. Swerte natin. Ako rin, yan ang naisip ko. Kung hindi lang tayo nahuli. Nanlaki ang mga mata ni Beth. Nahuli? Saan? Kailan? Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay narinig niya ang sagot. Kasalanan ni Jasper. Parang may sumabog sa kanyang ulo. Hindi. Mahina niyang bulong. Ngunit patuloy ang recording. Kung hindi siya biglang pumasok sa suite. Suite? Hotel suite? Araw ng kasal? Hindi na siya makahinga. Anong gagawin ko noon? Umiiyak na sabi ni Farah sa video. Nataranta ako. Tumawa ng mahina si Hector. Pinukbok mo kasi agad. Nabitiwan niya ang hawak na tasa. Nabasag yon, nagkalat ang bubog sa sahig. Ngunit hindi niya yun maramdaman dahil mas masakit ang naririnig niya. Mas masakit kaysa anumang sugat. Hindi aksidente. Hindi ang pagyanig. May nangyari bago ang lahat ng yon. May ginawa sina Farah at Hector at si Jasper ang naging biktima. Patuloy ang recording. Wala naman akong balak na patayin siya. Umiiyak si Farah sa video. Ayoko siyang saktan. Ngunit agad na sumagot si Hector. Wala na rin naman siya. At doon tuluyang bumigay si Beth. Mga hayop kayo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal umiiyak. Hindi niya alam kung ilang beses niyang pinanood ang video. Ang alam niya lang, nawala si Jasper na nasasaktan. Na pinagtaksilan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang babaeng itinuring niyang anak, siya pala ang dahilan ng lahat. Lumipas ang ilang minuto, tahimik na nakaupo si Beth. Namumugto ang mga mata, nanginginig ang buong katawan, ngunit unti-unti napalitan ng galit ang sakit. Hindi galit na basta galit lamang, kundi galit ng isang ina, galit ng isang taong nawalan ng anak. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone. Tinawagan ng dalawang taong alam niyang hindi siya iiwan. Si Martha at si Elise. Martha! Nanginginig ang boses niya. Beth! Hali kayo! At bakit? Tahimik siyang umiyak. Nalaman ko na. Nalaman ng alin? Alam ko na kung bakit nawala ang anak ko. Tahimik ang kabilang linya. At ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Martha. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Beth. Hindi aksidente ang pagkamatay ng anak ko. Ilang sandali lamang ay dumating na sina Martha at Elise. Pagpasok pa lang nila sa bahay, agad nilang napansin ang kalagayan ni Beth. Namumugto na ang mga mata nito. Maputla ang mukha at parang wala nang natitirang lakas. Diyos ko, Beth! Mabilis na lumapit si Elise. Ano ang nangyari? Hindi siya agad nakasagot. Panoorin ninyo ito. Nagkatinginan ng dalawa. Pagkatapos ay umupo at nagsimulang manood. Habang tumatakbo ang video, unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha. Mga demonyo! Sigaw ni Martha. Napahawak naman si Elise sa bibig. Hindi siya makapagsalita. Hindi ko akalain kaya nilang gawin yon. Tahimik lang si Beth. Ubus na ang kanyang luha. Parang wala nang mailalabas. Kinabukasan, nagtungo sila sa pulisya. Nung una ay nag-aalinlangan pa ang ilang investigador dahil lumipas na ang maraming buwan at ang opisyal na dahilan ng pagkamatay ni Jasper ay ang pagbagsak ng bahagi ng hotel dahil sa nangyaring pagyanig. Ngunit napanood nila ang recordings, nagbago ang lahat. Isa-isang kinuha ang mga kopya ng video. Tinawag ang mga eksperto, sinuri ang mga files, at matapos ang ilang araw, lumabas ang resulta. Hindi edited ang video, hindi ito gawa-gawa. Tunay at legal na ebidensya. Napaiyak si Beth nang marinig yon. Sa wakas, may naniniwala na sa kanya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, wala pa ring alam sina Farah at Hector. Akala nila'y ligtas na sila. Akala nila'y nakalusot na.
Makaraan ng ilang linggo, kompleto ng ebidensya, kompleto ng testimonya, kompleto ng investigasyon at isang umaga, may kumatok sa malaking pinto ng bahay. Nagulat si Farah, lalo na nang makita niya ang mga pulis. Magandang umaga. Nanigas ang mukha ni Hector. Ano po yun? Lumabas si Beth mula sa sala. Pagkatapos ay nagsalita ang pulis. May warrant po kami. Nanlaki ang mata ni Farah. Ano? At sa unang pagkakataon, nakita ni Beth ang takot sa mukha ng babaeng minsang itinuring niyang anak. Takot na hindi kayang takpan ng luha. Takot na hindi na kayang takasan. Dahil sa wakas, nagsisimula na ang pagbagsak ni Farah at Hector. Anong warrant? Tanong ni Farah. Nanginginig ang boses nito, habang si Hector naman ay pilit na nagpapakatatag. Halatang natatakot na rin. Lumapit ang isang pulis. Inaaresto namin kayo kaugnay ng pagkamatay ni Dr. Jasper. Biglang napaatras si Farah. Ano? Hindi totoo yan. Tahimik lang na nakatayo si Beth sa likuran. Wala ng luha, wala ng pag-aalinlangan. Tanging katotohanan na lamang ang natitira. Mama may mali. Umiiyak pang sabi ni Farah. Huwag mo kong tawaging mama. Parang natigilan si Farah. Mama, tumulo ang luha ng dalaga. Pakinggan niyo po ako. Ano pa ang papakinggan ko? Tahimik ang buong paligid. Lahat ay nakatingin sa kanila. Pinakinggan kita nung humingi ka ng tulong. Pinakinggan kita nung umiiyak ka. Pinakinggan kita nung sinabi mong mahal mo ang anak ko. Ngunit lahat pala yun ay kasinungalingan. Mahal ko naman po si Jasper. Kung mahal mo siya, bakit mo siya pinagtaksilan? Kung mahal mo siya, bakit mo siya iniwan? Napahagulgol si Farah. At doon lamang nito tuluyang inamin. Nataranta po ako, hindi ko naman sinasadya. Wala akong balak na mangyari yon. Sa panahon ng paglilitis, umamin na rin si Hector. Totoo po ang relasyon namin ni Farah. At nahuli kami ni Jasper. Napapikit si Beth. Parang nakikita niyang anak. Naguguluhan, nasasaktan, nadudurog. Nag-away sila. Galit na galit si Jasper. Tama naman siya. Wala siyang ginawang masama. Dapat ako ang sinisisi. Tahimik ang korte. At pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang hindi malilimutan ng sinuman. Hindi dapat siya namatay. Parang bumagsak ang mundo ni Beth. Dahil yun din ang tanong niya araw-araw. Bakit si Jasper? Bakit ang anak niya? Bakit ang mabuting tao pa? Sa kabilang bahagi ng courtroom ay nakaupo si Farah. Ngunit malayo na ito sa dating Farah na nakilala nila. Wala nang mamahaling damit. Wala nang mamahaling bag. Wala nang kumpiyansang dating nakita sa kanyang mukha. Payat na payat ito, maputla at tila maraming gabi nang hindi natutulog. Paulit-ulit itong umiiyak. Paulit-ulit na lumilingon kay Beth. Parang umaasang maaawa pa ito. Ngunit tapos na ang lahat. Matagal nang namatay ang pagtitiwalang minsang ibinigay ni Beth. Sa huli, nahatulang guilty sina Hector at Farah. Wala na silang magawa. Wala na silang matakbuhan. Wala nang paraan para takasan ang katotohanan. Ang mga pangarap nilang makuha ang kayamanan ni Jasper ay naglaho. Ang mga planong ginawa nila, nasira. At ang buhay na nais nilang makuha, tuluyang nawala. Dahil sa sariling kasakiman, sa panloloko at sa sariling kasalanan. Mabilis na lumipas ang isang taon. Unti-unting ngumiti si Beth. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil natuto siyang mabuhay kasama yon. Patuloy pa rin ang bake shop, mas lalo pang ang lumago. At bilang alaala kay Jasper, nagtatag siya ng scholarship program para sa mahihirap na estudyanteng gustong maging doktor. Sa bawat estudyanteng natutulungan, pakiramdam niya may bahagi ng anak niyang patuloy na nabubuhay. Isang gabi, napanaginipan niyang muli si Jasper. Pero wala na itong babala. Nakangiti na lang ito at puno ng pasasalamat. Alam ni Beth na kung nasaan man ang anak niya, siguradong masaya na ito sa piling ng puong may kapal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabutihan ay may mabuting intensyon.
Ang pagtitiwala ay mahalaga, ngunit dapat itong samahan ng pag-iingat at karunungan. Ang kasinungalingan at pagtataksil ay maaaring magtagumpay sa maikling panahon. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas at ang hustisya ay laging naghahanap ng daan. At higit sa lahat, walang pagmamahal na hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Maaring masaktan, mabigo at mawala ng pag-asa. Ngunit kapag ang kanyang anak ang pinag-uusapan, handa siyang lumaban hanggang sa huling hininga. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.